10 taon ng pagsisilbi. Isang gabi ng pagguho. Ang marangyang handaan sa Tagaytay ay naging libingan ng aking dangal. Pumasok siya, dala ang batang kamuhan ng asawa ko. Asawa ko rin siya, deklara ng babaeng estranyo. Sampal ng katotohanan. Luha ng pagtatraidor. Tumingin ako kay Tony, ngunit yumuko lamang siya. Sino ang kakampi sa bahay ng mga ahas? Magsisimula na ang aking pagtutuos. Magbabayad ang bawat kasinungalingan. Buhay pa ba ang Marisol na martir? O ito na ang kanyang muling pagsilang? Narito kami para batiin kayo sa inyong ika-10 anibersaryo, Tony. At para na rin sa wakas ay makilala mo ang batang ito, ang iyong tunay na panganay. Ang mga salitang iyon ay tila isang malabong bulong na biglang naging isang nakatutulig na dagundong sa loob ng marangyang bulwagan ng villa sa Tagaytay. Sa gitna ng halimuyak ng mga sariwang rosas at ang malamig na simoy ng hangin na nagmumula sa lawa, tumigil ang mundo para kay Marisol. Ang kanyang mga kamay, na noong sandaling iyon ay maingat na inaayos ang kurbata ng kanyang asawa, ay biglang nanigas. Ramdam niya ang init ng katawan ni Tony, ang pamilyar na amoy ng pabango nito na laging ang kinaluluguran. Ngunit sa isang saglit, ang lalaking nasa harap niya ay tila naging isang estranjero. Dahan-dahang binitiwan ni Marisol ang kurbata ni Tony. Sa kanyang kanang kamay ay mahigpit niyang hawak ang isang maliit na pelbet na kahon. Isang mamahaling relo na pinag-ipunan niya ng ilang buwan. Isang simbolo ng 10 taon ng katapatan at pagmamahalan. Ang regalong iyon ay dapat na maging highlight ng gabi, ang patunay ng kanilang matatang na pundasyon. Ngunit ngayon, ang kahon ay tila naging kasing bigat ng isang malaking bato na dumidiin sa kanyang palad. Tumingin siya sa pintuan. Doon ay nakatayo ang isang babaeng nagngangalang Victoria. May taglay na kagandahang bakas ang pagod, ngunit puno ng determinasyon. Sa tabi nito ay isang batang lalaki. Marahil ay 7 taong gulang na may mga matang eksaktong katulad ng kay Tony. Ang hugis, ang pilantik ng pilikmata, at ang paraan ng pagtingin na tila laging may itinatanong. Ang bawat pintig ng puso ni Marisol ay naging isang mabigat at masakit na pag-atake sa kanyang dibdib. Bawat isa ay tila isang paalaala na ang kanyang perpektong buhay ay isang malaking kasinungalingan lamang. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing talim ng isang punyal. Ang mga bulong ng kanilang mga piling panauhin ay naputol, pinalitan ng mga mapanuring tingin na tila humuhubad sa dangal ni Marisol. Naramdaman niya ang pamimigat ng kanyang mga talukhap, ang panunuyo ng kanyang lalamunan na tila puno ng tuyong abo. Sinubukan niya magsalita, ngunit walang tunog na lumabas sa kanyang mga labi. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na pagdaloy ng dugo sa kanyang mga tainga. Isang tunog na tila malakas na agos ng tubig na tinatangay ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Sa gitna ng kanyang pagkalunod sa sakit, naramdaman ni Marisol ang isang malamig na hawak sa kanyang braso. Hindi iyon si Tony. Ang amoy ng mamahaling insenso at ang matigas na haplos ay nagmula sa kanyang binan, si Doña Carmen. Ang matanda ay hindi nagpakita ng kahit anong gulat. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nananatiling kalmado, tila isang lawang walang kailaliman. Marisol, ayusin mo ang iyong sarili. Ang bulong ng matanda, ang bawat salita ay tila isang utos na nagmumula sa kailaliman ng lupa. Huwag kang gagawa ng eksena na sisira sa pangalan ng ating pamilya. Alam ko ang tungkol sa bata at pag-uusapan natin ito sa tamang panahon. Ngayon, numiti ka at ituloy ang pagdiriwang. Ang ikalawang dagok na ito ay mas masakit kaysa sa una. Ang pagtatraidor ng kanyang asawa ay isang sugat, ngunit ang malamig na pag-amin ng kanyang binan ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang huling pag-asa. Ang taong itinuring niyang pangalawang ina, ang babaeng hininga niya ng payo sa bawat hakbang ng kanyang buhay may asawa, ay naging kasabwat sa pagtatago ng isang lihim na wawasak sa kanya.
Naramdaman ni Marisol ang panghininig ng kanyang mga tuhod. Ang kahon ng relo ay tuluyang nadulas mula sa kanyang mga daliri at lumapag sa malambot na alpombra nang walang kahit anong ingay. Ngunit sa kanyang isipan, ang pagbagsak na yon ay tila isang pagkabasag ng lahat ng kristal sa mundo. Tumingin siya kay Tony, naghahanap ng kahit anong bakas ng pagtanggi, isang senyales na ang lahat ng ito ay isang masamang panaginip lamang. Ngunit ang kanyang asawa ay hindi makatingin ng diretsyo. Ang pagyuko ng ulo ni Tony at ang mahigpit na pagkuyom ng mga palad nito ang naging kumpirmasyon ng lahat. Ang liwanag ng mga chandelier sa bulwagan ay tila naging masyadong masilaw, nagiging sanhi ng pagkahilo ni Marisol. Ang lahat ng mga mukha sa kanyang paligid ay naging malabo, tila mga aninong nagtatawanan sa kanyang kalagayan. Ang bawat halahak ng mga bisita sa malayo ay tila mga matatalim na karayom na tumutusok sa kanyang pandinig. Tumalikod siya, hindi upang tumakas, kundi dahil hindi na niya kayang huminga sa ilalim ng bigat ng mga kasinungalingang nakapalibot sa kanya. Tumayo si Marisol sa gitna ng bulwagan, isang reyna na nawalan ng kaharian sa loob lamang ng isang saglit. Ang kanyang magandang gown na pinili niya para sa gabing ito ng tagumpay ay tila naging isang mabigat na tanikala na pumupulupot sa kanyang katawan. Sa kanyang isipan, isa lamang ang tanong na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Isang tanong na walang kasagutan at punong-puno ng pait. Sa 10 taon ng aking pag-aalay ng buhay, sa bawat sakripisyong ginawa ko para sa pamilyang ito, kailan ba ako naging sapat para sa kanila? O sadyang naging bulag lamang ako sa katotohanang ako ay isang palamuti lamang sa isang bahay na binuo mula sa mga lihim? Ang bawat hakbang ni Marisol patungo sa kanilang silid ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang bawat piraso ng kanyang pangarap ay naririnig niyang nababasag sa ilalim ng kanyang mga paa, bagaman walang anumang tunog ang lumalabas sa paligid. Sa loob ng silid na naging saksi sa 10 taon ng kanilang pagsasama, ang hangin ay tila naging kasing bigat ng tingga. Ang bango ng mga mamahaling kandila na sadyang inihanda para sa gabing ito ay naging kasing baho ng nabubulok na basura sa kanyang pang-amoy. Dahan-dahang isinara ni Tony ang pinto. Ang tunog ng pagpihit ng kandado ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Marisol. Biglang lumuhod si Tony sa kanyang harapan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang mga laylayan ng gown ni Marisol. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit sa paningin ni Marisol, ang mga luhang iyon ay tila mga plastik na palamuti lamang. Marisol, please, let me explain. Ang pabulong na pagsamo ni Tony. Ang boses ay basag at puno ng wad na pagsisisi. It happened a long time ago, bago pa tayo ikasal. Hindi ko alam na nabuntis si Victoria. I was young and stupid, Marisol. Isang pagkakamali lang yon sa past ko. Akala ko ay tapos na ang lahat. Akala ko ay wala na siyang balak bumalik. Napatingin si Marisol sa asawang laging tinitingala ng lahat. Ang galit na naglalagablab sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng isang malamig na pagkasuklam. Isang pagkakamali, Tony? 7 taon na ang bata. 7 taon kang nagkaroon ng pagkakataong sabihin sa akin ang totoo. Sa bawat gabi na magkatabi tayong natutulog, sa bawat pang-akong binitawan mo, dala-dala mo ang lihim na ito. You didn't just lie to me once, Tony. You lied to me every single day for 10 years. Bago pa man makasagot si Tony, ang pinto ng silid ay marahas na bumukas. Pumasok si Doña Carmen. Ang kanyang tindig ay tila isang toring ginto na hindi matitibag ng kahit anong bagyo. Ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo at malamig. Walang bakas ng simpatya para sa kanyang manugang. Naglakad siya patungo sa gitna ng silid. Ang bawat daiti ng kanyang takong sa sahig ay tila isang babala. Enough of this drama, Tony. Tumayo ka riyan at huwag kang magmukhang kaawa-awa.
ang matalim na utos ng matanda. Tumingin siya kay Marisol nang may halong panghahamak. Marisol, masyado kang nagpapadala sa iyong mga emosyon. Isang bata lang yon. Hindi yon ang katapusan ng mundo. Ang dapat mong isipin ay ang reputasyon ng ating pamilya at ang ating mga negosyo. Huwag mong hayaang sirain ng isang maliit na iskandalo ang lahat ng ating pinaghirapan. Napahahawak si Marisol sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa matigas na kahoy. Reputasyon? Negosyo? Doña Carmen, ang pinag-uusapan natin dito ay ang aking buhay. Ang aking dignidad bilang asawa. Alam ninyo ang lahat na ito? At hinayaan ninyo akong magmukhang tanga sa harap ng maraming tao? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Carmen. Ginawa ko ang dapat kong gawin para protektahan ang aking anak. Kung masunurin ka lang at marunong makinig, hindi tayo aabot sa ganito. At huwag mong kalilimutan, Marisol, bago ka pumasok sa pamilyang ito, wala kang kahit ano. Lahat ng karangyaan na tinatamasa mo ngayon ay nagmula sa amin. Sa sandaling iyon, mula sa kabilang silid, narinig ni Marisol ang mahihinang iyak ng kanyang dalawang anak. Ang mga tinig na iyon ay tila mga tinik na bumaon sa kanyang puso. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at sa kanyang paghahanap ng lakas, sinubukan niyang abutin ang isang baso ng tubig sa ibabaw ng mesa. Ngunit nang makita niya ang kanyang refleksyon sa malaking salamin, tumigil ang kanyang mundo. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay may magulong buhok, maputlang pisingi at mga matang tila nawala na ng kislap. Hindi niya makilala ang babaeng ito. Ito ba ang Marisol na nag-alay ng 10 taon para sa isang huwad na paraiso? Aalis ako, ang mahinang sabi ni Marisol, ngunit ang bawat salita ay puno ng determinasyon. Kukunin ko ang aking mga anak at aalis kami sa bahay na ito. Biglang nagbago ang anyo ni Doña Carmen. Ang kanyang kalmado ngunit malamig na mukha ay naging kasing talim ng isang palakol. Humakbang siya palapit kay Marisol. Ang kanyang hininga ay tila naging kasing lamig ng yelo sa balat ng kanyang manugang. Subukan mo, Marisol. Subukan mong lumabas sa pintong iyan dala ang mga bata. Ang pagbabanta ng matanda, ang boses ay mababa ngunit puno ng kapangyarihan. I have the best lawyers in the country. Ang mga bata ay mga De Vega. Wala kang sapat na pera. Wala kang kapangyarihan. Kung aalis kang mag-isa. Iiwan mo ang lahat. Pati ang karapatan mong maging ina. You will leave this house with nothing but the clothes on your back. At sisiguraduhin ko na hindi mo na makikita ang iyong mga anak kahit sa panaginip. Sa gitna ng galit at takot, naramdaman ni Marisol ang isang mabilis na pagdampi ng palad ni Carmen sa kanyang pisngi. Ang hapdi ay agad na kumalat, nag-iiwan ng isang nag-aapoy na pakiramdam na tila binubura ang kanyang huling bakas ng pagkatao. Ang sakit ay hindi lamang sa balat, kundi sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Tumingin si Marisol kay Tony, humihingi ng tulong. Ngunit ang asawa niya ay nananatiling nakayuko, tila isang rebultong, walang buhay. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa silid ay naging kasing lalim ng isang libingan. Naiwan si Marisol na nakahawak sa kanyang namumulang pisingi, habang ang mga salita ni Carmen ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hanggang saan kaya-kayang magtiis ng isang ina bago siya tuluyang mabasag? O bago siya matutong lumaban? Ang bawat silahis ng araw na sumisilip sa bintana ng mansyon ng umagang iyon ay tila mga matatalim na karayom na tumutusok sa balat ni Marisol. Ang karaniwang masayang huni ng mga ibon sa labas ay naging isang malungkot na awit na nagpapaalala sa kanya na ang mundo ay patuloy sa pag-ikot kahit na ang kanyang sariling mundo ay gumuho na. Sa kabila ng puyat at ng namamagang mga mata, napilitan siyang bumangon, isuot ang maskara ng isang matatag na asawa
at bumaba sa hapagkainan. Ito ang utos ni Doña Carmen, isang pormal na agahan upang tanggapin ang mga bagong muha sa loob ng tahanan. Ang silid kainan na dati ay puno ng tawanan ng kanyang mga anak ay binalot ng isang nakabibining katahimikan. Sa dulo ng mahabang mesa, naroon si Doña Carmen. Ang kanyang muha ay kasing tigas ng marmol. Sa kaliwa nito ay nakaupo si Tony na ang mga mata ay nakapako sa kanyang pinggan. Tila binibilang ang bawat butil ng kanin. At sa harap ni Marisol, naroon si Victoria. Suot ang isang simpleng puting blusa na nagpapakita ng isang pekeng kababaang loob, habang ang batang si Gabriel ay tahimik na kumakain sa kanyang tabi. Napakagandang bata mo talaga, Gabriel. Ang malambing na tinig ni Doña Carmen na bumasag sa katahimikan. Ang bawat salita ay tila isang haplos ng lason sa pandinig ni Marisol. Look at those eyes, Tony. Eksaktong-eksakto sa mga mata mo noong bata ka pa. Blood really doesn't lie. Sayang at nayon lang natin siya nakasama ng tuluyan. Naramdaman ni Marisol ang pagkirot ng kanyang sikmura. Ang pagkain sa kanyang harap ay tila naging abo na hindi niya malunok. Tumingin siya kay Victoria na sandaling nag-angat ng tingin at nagbigay ng isang bahagyang ngiti. Isang ngiting hindi abot sa mga mata, puno ng tagumpay at lihim na pangungutya. Thank you po, Doña Carmen. Ang mahinhin na sagot ni Victoria sa wikang Taglish. Gabriel is very excited to meet his siblings. I hope Marisol doesn't mind if he spends more time with them today. Para naman maging close sila, right? Hindi sumagot si Marisol. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kubyertos hanggang sa mamuti ang kanyang mga daliri. Ang bawat sulyap ni Gabriel sa kanyang sariling mga anak, sina Sofia at Nathan, na halatang nalilito sa nangyayari, ay tila isang pagnanakaw sa kapayapaan ng kanyang pamilya. Nakita niya ang takot at pag-aalinlangan sa mga mata ni Sofia, ang panganay niyang anak na nagsisimula ng makaramdam na mayroong hindi tama. Tony, talk to your wife. Ang malamig na utos ni Carmen. Ipaliwanag mo sa kanya na pansamantala munang mananatili rito si Victoria at ang bata sa guest wing. We need to process the legalities of Gabriel's status. Inangat ni Tony ang kanyang tingin. Ngunit bago pa siya makapagsalita, tumayo si Marisol. Ang kanyang upuan ay lumikha ng isang mahabang tunog ng pagkiskis sa sahig. Isang tunog na nagpahayag ng kanyang hindi masabing hinagpis. Hindi siya nagbitiw ng kahit isang salita. Tumalikod siya at mabilis na naglakad patungo sa itaas. Ang kanyang mga hakbang ay tila tinatakasan ang isang masamang panaginip. Pagpasok niya sa banyo ng kanilang silid, agad niyang inilak ang pinto. Binuksan niya ang gripo ng sagad. Hinayaang dumaloy ang malakas na agos ng tubig patungo sa porsela ng lababo. Ang tunog ng tubig na bumabagsak at umaagos sa drainage ang naging balabal na nagtago sa kanyang mga hikbi. Dito, sa loob ng 4 na sulok ng banyo, ay hindi na niya kailangang magpanggap. Napahilig si Marisol sa pader. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang napaupo sa sahig habang yakap ang sariling mga tuhod. Ang bawat patak ng kanyang luha ay humahalo sa malamig na tubig na tumatansik sa kanyang balat. Ang kanyang dibdib ay tila sasabog sa tinde ng bigat. Paano niya ipapaliwanag sa kanyang mga anak na ang kanilang ama ay may ibang pamilya? Paano niya matatanggap na ang bahay na itinuring niyang santuwaryo ay naging kulungan na ngayon ng kanyang kaluluwa? Narinig niya ang mahinang katok sa pinto, kasunod ang tinig ni Tony na puno ng pag-aalinlangan. Marisol, please open the door. Let's talk properly. Para sa mga bata, please. Hindi gumalaw si Marisol. Nanatili siyang nakikinig sa agos ng tubig. Ang tanging tunog na tila nakakaunawa sa kanyang dusa. Ang bawat pakiusap ni Tony ay tila mga walang saysay na anino sa labas ng pintuan. Ang sakit ay hindi na lamang emosyon. Ito ay naging isang pisikal na bigat na tila dumudurog sa bawat buto ng kanyang katawan.
Sa dilim ng kanyang mga mata habang nakapikit, nakita ni Marisol ang larawan ng kanyang masayang pamilya noong nakaraang linggo lamang. Isang larawang puno ng kulay at pag-asa. Ngunit ngayon, ang larawang iyon ay tila binuhusan ng itim na tinta. Habang patuloy ang pagdaloy ng tubig sa lababo, isang mapait na katotohanan ang nanariwa sa kanyang isipan. Ang pagtitiis ba ay tanda ng pagmamahal? O ito ay isang dahan-dahang pagpapakamatay ng sariling dangal? Ang bawat sulok ng mansyon ng mga De Vega ay tila naging isang mapanglaw na labirinto para kay Marisol. Ang hangin ay puno ng bigat, tila bawat hininga na kanyang kinukuha ay may kasamang alikabok ng nakaraan at lason ng kasalukuyan. Sa kanyang paglalakad sa pasilyo, patungo sa silid-aklatan upang hanapin ang ilang dokumento, isang pamilyar na boses ang nagpatigil sa kanyang mga hakbang. Mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng maliit na opisina ni Doña Carmen, narinig niya ang mahinang paghikbi. Isang hikbi na hindi katulad ng sa isang babaeng ng tagumpay, kundi ng isang taong unti-unting dinudurog ng sariling pasya. Sumilip si Marisol sa siwang ng pinto. Doon, nakita niya si Victoria na nakaupo sa harap ng isang lalaking naka-Amerikana, ang personal na abogado ni Doña Carmen. Ang mga mata ni Victoria ay pulang-pula at ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat pagbuga ng hangin. May nakapatong na makapal na sobre sa mesa sa pagitan nila, isang sobreng alam ni Marisol na naglalaman ng kapangyarihan at kasamaan. "I can't do this anymore," ang pabulong na sabi ni Victoria sa wikang Taglish. Ang boses ay puno ng pagod. "Sabi niyo, kailangan ko lang magpakita para sa bata. Pero bakit kailangan ganito? I feel like a criminal in this house." Si Doña Carmen, "She's controlling every move I make. I'm just a pawn in her game to destroy Marisol's marriage." Ang abogado ay nanatiling malamig ang mukha, tila isang rebulto na walang pakiramdam. "You signed the contract, Victoria. You received the first installment of the payment. Ang tanging trabaho mo ay manatili rito at siguruhing malalayo si Marisol kay Tony. Don't let your conscience get in the way of Gabriel's future. If you back out now, mawawala sa iyo ang lahat, pati na ang bata." Naramdaman ni Marisol ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang katotohanan ay tila isang kidlat na gumuhit sa madilim niyang isipan. Hindi lamang ito tungkol sa isang pagkakamali ng nakaraan. Ito ay isang planadong pagsira sa kanyang buhay. Ang kanyang biyenan, ang babaeng tinawag niyang ina, ang siyang arkitekto ng lahat ng kanyang pagdurusa, isang matinding halo ng awa para kay Victoria at sugdulan na pagkamuhi para kay Carmen ang bumalot sa puso ni Marisol. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagpapabilis sa kanyang hininga, isang hudyat na ang katahimikang matagal niyang pinangalagaan ay kailangan ng mabasag. Naglakad siya patungo sa kanilang silid kung saan nakita niya si Tony na nakatayo malapit sa bintana, tila malalim ang iniisip. Ang mga katulong sa labas ng silid ay nagbubulungan, ang kanilang mga mata ay puno ng kuryosidad at panghuhusga. Sa pagkakataong ito, hindi na hinayaan ni Marisol na ang kanyang tinig ay manatiling isang bulong. "Tony!" ang sigaw ni Marisol, isang tinig na punong-puno ng 10 taon ng hinadpis at galit. "Tingin mo ba ay hindi ko malalaman? Tingin mo ba ay mananatili akong bulag sa lahat ng kalokohan ninyo ng ina mo?" Nagulat si Tony sa biglang pagsiklab ng galit ni Marisol. "Marisol, please, not here. The servants are watching. Let's talk inside. Huwag mo kaming ipahiya." "Ipahiya?" Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Marisol. Isang tunog na tila pagkabasag ng isang mamahaling plorera. "Kayo ang nagpahaya sa akin. You and your mother paid Victoria to stay here. You allowed her to manipulate all of us. 10 taon akong nagpakabababa. 10 taon akong naging sunod-sunuran sa pamilyang ito dahil akala ko ay mahal mo ako. Pero ano ito? Isang palabas?
Isang negosyong kailangang protektahan kahit may mga buhay na nasisira. Ang mga katulong ay napatigil sa kanilang ginagawa. Ang bawat isa ay tila hindi makapaniwala sa tapang na ipinapakita ng kanilang amo. Si Tony ay namutla. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot si Marisol. Ngunit marahas siyang iniwasan ng kanyang asawa. "Don't touch me, Tony. Your hands are as dirty as the lies you've been telling me." Ang matigas na sabi ni Marisol. Pumasok siya sa loob ng silid at kinuha ang kanyang pinakamalaking maleta. Ang tunog ng paghila ng zipper, ang bawat pagdaiti ng mga ngipin nito sa isa't isa ay tila isang deklarasyon ng giperya. Mabilis niyang isinilid ang kanyang mga damit. Hindi na iniisip kung maayos ang pagkakatupi ng mga ito. Ang bawat piraso ng tela ay tila isang alaala na nais na niyang ibaon sa limot. "Marisol, please! Where are you going? You can't just leave." Ang pagsamo ni Tony, ang boses ay nagsisimulang pumiyok sa takot. Hindi sumagot si Marisol. Bit-bit ang kanyang maleta, lumabas siya ng silid at bumaba sa malawak na hagdanan ng mansyon. Ang bawat daiti ng kanyang mga paa sa marble na sahig ay puno ng bigat at paninindigan. Ngunit pagdating niya sa bukana ng malaking pinto, natigilan siya. 4 na malalaking lalaki, ang mga personal na bodyguard ni Doña Carmen, ang nakaharang sa kanyang daraanan. Ang kanilang mga tindig ay tila mga pader na gawa sa bato, walang emosyon at puno ng banta. Mula sa itaas ng hagdanan, dahan-dahang bumaba si Doña Carmen. Ang bawat hakbang nito ay tila isang tunog ng hatol na dumarating. "Saan mo balak pumunta, Marisol?" Ang malamig na tanong ng matanda, ang kanyang mga mata ay nanimingkit sa galit. "Sinasabi ko sa'yo, walang sinuman ang umaalis sa pamilyang ito nang walang pahintulot ko. Ang mga bata ay nasa kabilang silid at kung lalabas ka sa pintong yan, asahan mong iyon na ang huling pagkakataon na mararamdaman mo ang kanilang init." Napatigil si Marisol. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa sa bawat hininga. Ang hawakan ng kanyang maleta ay tila naging kasing init ng nagbabagang bakal. Tumingin siya sa labas, sa malawak na hardin na nababalot na ng dilim ng gabi. At pagkatapos ay sa kanyang biyenan na tila isang demonyong nakangiti sa gitna ng karangyaan. Ang kalayaan ba ay may katumbas na halaga na hindi kayang bayaran ng isang ina? O ito na ang simula ng isang digmaang wala ng atrasan? Ang bawat pintig ng puso ni Marisol ay tila isang mabigat na tambol na nagbababala ng kanyang nalalapit na pangkagunaw. Sa harap ng mga naglalakihang lalaki na tila mga pader na gawa sa bato, naramdaman niya ang kanyang sariling kaliitan. Ang marangyang bulwagan ng mansyon na dati ay puno ng kanyang mga pangarap ay naging isang malamig na bilangguan. Tumingin siya sa itaas ng hagdanan, kung saan nakatayo si Doña Carmen na may suot ng ngiting puno ng tagumpay, habang si Tony ay nananatiling anino lamang sa likuran ng kanyang ina. "Marisol, huwag mong subukan ang pasensya ko." Ang malamig na tinig ni Carmen na tila humihiwa sa hangin. "Isang hakbang papalabas ng pintong yan, at tinitiyak ko sa'yo kahit anino ng iyong mga anak ay hindi mo na muling masisilayan. Pipiliin mo ba ang iyong kalayaan o ang pagiging ina?" Naramdaman ni Marisol ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang matatalim na bubog. Narinig niya mula sa itaas ang boses ni Sofia, ang kanyang panganay, na tumatawag sa kanyang pangalan. Ang tinig na iyon ay tila isang mahigpit na lubid na humihila sa kanyang puso. Pilit itong pinanpipira-piraso. Ngunit alam ni Marisol, kung mananatili siya sa loob ng bahay na ito, unti-unti siyang mamamatay at wala siyang magagawang mabuti para sa kanyang mga anak kung siya mismo ay wasak na. Sa isang iglap ng matinding pait, binitawan ni Marisol ang hawakan ng kanyang maleta. Ang tunog ng pagbagsak nito sa marmol na sahig ay tila isang huling hudyat ng kanyang pagkatalo sa labanang ito. Ngunit hindi sa digmaan. Hindi siya tumingin pabalik. Sa halip,
Mabilis siyang tumakbo patungo sa pinto. Umiwas sa mga bodyguard na hindi inaasahan ang kanyang biglang pagkilos at lumabas sa malawak na harden. Ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang hinagpis. Ang unang patak ng ulan ay dumampi sa kanyang mainit na pisngi. Mabilis na nasundan ng isang malakas na buhos na tila nais burahin ang lahat ng bakas ng kanyang pag-iral sa mansyong iyon. Sa kanyang pagmamadali, ang isa niyang sapatos ay naiwan sa putikan. Ngunit hindi na siya lumingon. Hinubad niya ang isa pa at hinayaan ang kanyang mga paa na direktang madama ang lamig ng basang semento at ang talim ng mga maliliit na bato sa kalsada. Ang bawat daiti ng kanyang talampakan sa lupa ay isang paalala ng kanyang katayuan, isang babaeng nawalan ng lahat, ngunit may bitbit na nag-aapoy na pagnanais na mabuhay. Ang tunog ng ulan na bumabagsak sa kalsada ay bumubuo ng isang malupit na musika na lumulunod sa kanyang mga hikbi. Naglakad siya sa gilid ng highway. Ang kanyang gown na dati ay simbolo ng karangyaan ay basang-basa na ngayon at punong-puno ng putik bumibigat sa bawat hakbang. Ang mga sasakyang dumadaan ay nagwiwisik ng maruming tubig sa kanyang katawan, ngunit wala siyang pakialam. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ng kanyang mga anak at ang malamig na titig ni Carmen. Narating niya ang istasyon ng bus nang halos wala na sa sariling uwisyo. Ang mga tao sa paligid ay umiiwas sa kanya. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka at panghuhusga sa isang babaeng tila nabaliw na lumalakad sa gitna ng bagyo nang walang sapato. Sa loob ng bus, habang nakadungaw sa bintana, nakita ni Marisol ang sariling refleksyon sa salamin na nababalot ng mga butil ng ulan. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang malalim na balon ng pait, ngunit sa kailaliman yon ay may isang bagong liwanag na nagsisimulang sumibol. Lumipas ang ilang oras ng biyahe na tila isang mahabang panaginip. Nang huminto ang bus sa isang maliit na bayan sa probinsya, ang amoy ng basang lupa at sariwang lunti ang paligid ang sumalubong sa kanya. Malayo na ito sa usok at ingay ng syudad, malayo sa lason ng mansyon ng mga De Vega. Naglakad siya patungo sa dulo ng isang makipot na daan hanggang sa marating niya ang isang maliit na dampa na gawa sa kawayan at nipa. Dun, sa ilalim ng maliit na ilaw ng bumbilya, nakita niya ang isang matandang lalaki na abala sa pag-uukit ng isang pirasong kahoy. Ang amoy ng sodas at lumang kahoy ay tila isang pamilyar na yakap na nagpabagsak sa huling depensa ni Marisol. "Tay!" Ang pabulong na tawag ni Marisol, ang kanyang boses ay tuluyan ng binalot ng pang-inginig. Napatigil si Lolo Ben sa kanyang ginagawa. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga mata na may bahid ng katarata ay dahan-dahang nakilala ang figurang nakatayo sa kanyang pintuan. Hindi siya nagtanong. Hindi siya humingi ng paliwanag. Binitawan niya ang kanyang pait at paitas at mabilis na lumapit sa kanyang anak. Ang yakap ni Lolo Ben ay amoy pawis, kahoy at katapatan. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 10 taon na naramdaman ni Marisol na siya ay ligtas. Sa bisig ng kanyang ama, ang kanyang mga hikbi na matagal niyang kinimkim ay tuluyang kumawala, tila isang dam na nasira. Ang bawat hagulhol ay isang paglalabas ng lahat ng sakit, ng lahat ng panliliit, at ng lahat ng pang-umulila sa kanyang mga anak. "Nandito na ako, nak. Nandito na si tatay." Ang mahinahong bulong ni Lolo Ben habang hinahaplos ang magulo at basang buhok ni Marisol. "Huwag kang mag-alala. Ang kahoy, bago maging magandang obra, ay kailangang dumaan sa matatalim na taga, pero sa huli, mananatili itong matatag." Nakahilig si Marisol sa balikat ng kanyang ama habang ang tunog ng ulan sa bubong na nipa ay nagbibigay ng isang kakaibang himig ng kapayapaan. Ngunit sa gitna ng paghilom, isang anino ang nananatili sa kanyang puso. Paano niya mababawi ang kanyang mga anak mula sa kuko ng isang halimaw na may gintong korona?
At hanggang kailan siya mananatiling nagtatago sa lilim ng kanyang nakaraan bago siya muling humarap sa bagyong iniwan niya. Ang bawat taga ng paet sa matigas na piraso ng nara ay tila isang matapat na kumpisal ng pananakit at paglia. Sa ilalim ng malawak na puno ng mangga sa likod ng dampa ni Lolo Ben, pinapanood ni Marisol ang kanyang ama. Ang bawat galaw ng mga kulubot na kamay ng matanda ay puno ng pasensya, isang uri ng katahimikan na matagal lang nawala sa buhay ni Marisol sa loob ng mansyon ng mga De Vega. Ang amoy ng sariwang supot ng lagari at ang bango ng tuyong dahon ay tila isang haplos ng katotohanan na nagpapagising sa kanyang natutulog na diwa. Tay, hindi ba masakit para sa kahoy ang bawat ukit na ginagawa mo? Ang mahinang tanong ni Marisol habang pinupunasan ang kanyang mga kamay na dati ay puro mamahaling alahas ang palamute. Ngunit ngayon ay may mga bahid na ng alikabok at uling. Napatigil si Lolo Ben, hinipan ang mga maliliit na hibla ng kahoy mula sa kanyang ginagawa at tumingin sa kanyang anak ng may malalim na pag-unawa. Ang kahoy Marisol ay kailangang dumaan sa talim upang mailabas ang kagandahang nakatago sa loob nito. Kung mananatili lang itong troso, baka mabulok lang ito sa ulan. Ang bawat sugat na gawa ng aking paet ay may layunin. Ganoon din ang buhay, anak. Ang mga sugat mo ngayon, huwag mong tingnan bilang pangkawasak, kundi bilang paraan ng tadhana upang hubugin ka sa isang mas matatag na obra. Naramdaman ni Marisol ang pang-init ng kanyang mga mata. Sa loob ng ilang araw na pananatili sa probinsya, ang kanyang katawan ay dahan-dahang nakakabawi, ngunit ang kanyang puso ay nananatiling nakakulong sa Tagaytay. Ang bawat pagpikit niya ay ang mukha ni na Sofia at Nathan ang kanyang nakikita. Naririnig niya ang kanilang mga tawa na tila mga multong bumubulong sa hangin. Sa gabi, ang katahimikan ng bukid ay tila isang malawak na espasyo na nagpapaalala sa kanya kung gaano kalaki ang nawala sa kanya. Isang hapon, habang abala si Marisol sa pagluluto ng simpleng adobo, isang pagkaing dati ay inihahaing niya sa mga pilatong porselana, ngunit ngayon ay nasa isang lumang kawali. Isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang bakuran. Isang babaeng nakaunipurmeng pang-opisina ang bumaba, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Siya si Elena, ang kababata ni Marisol na isa na ngayong matapang na abogado. Marisol, sorry kung nabigla kita sa pagbisita ko. Ang bungad ni Elena sa wikang Taglish pagkatapos nilang magyakap ng mahigpit. I heard what happened. Buong Tagaytay at ang circle ni na Doña Carmen ay pinag-uusapan ng pag-alis mo. But that's not why I'm here. Naramdaman ni Marisol ang biglang pagbilis ng kanyang hininga. Ano nangyayari, Elena? Ang mga anak ko ba? Huminga ng malalim si Elena at hinawakan ang nanginginig na mga kamay ni Marisol. Tony and his mother are moving fast, Marisol. Balitang-balita na inuayos na nila ang mga papeles para maging legal na De Vega si Gabriel. At ang mas masakit, Doña Carmen is using your desertion as a reason para tuluyan kang turingang unfit mother. Pinapapalabas nila na iniwan mo ang mga bata dahil sa mental breakdown. Ang bawat salita ni Elena ay tila isang taga ng paet sa dibdib ni Marisol. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nagdulot ng pag-iyak. Isang malamig at matalim na pakiramdam ang unti-unting namumuo sa kanyang puso. Ang sakit ay tila naging isang matigas na bakal. Ang imahe ni Victoria na nakaupo sa kanyang pwesto sa hapagkainan at ang mapanuyang ngiti ni Doña Carmen ay muling naglaro sa kanyang isipan. Gusto nilang burahin ang pagkatao ko, Elena. Ang pabulong na sabi ni Marisol. Ang boses ay wala ng panginginig, kundi isang uri ng determinasyon na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Gusto nilang agawin ang lahat sa akin, pati ang karangalan ko bilang ina. Marisol, we can fight this, ang paninigurado ni Elena. Pero kailangan nating maging matalino. Hindi mo pwedeng labanan ang pera ng mga De Vega sa pamamagitan lang ng galit. We need evidence.
We need a plan! Tumingin si Marisol kay Lolo Ben na nooy nakatayo sa pintuan ng dampa, tahimik na nakikinig. Tumango ang matanda, isang hudyat ng basbas. Lumapit si Marisol sa kanyang ama at hinawakan ang magaspang nitong kamay. Sa sandaling yon, ang katahimikan ng probinsya ay tila naging isang hudyat ng paparating na bagyo. Isang bagyong hindi natatakas si Marisol, kundi siya na mismo ang magiging sentro nito. Tutulungan kita, Elena, ang sabi ni Marisol habang nakatingin sa malayo, sa direksyon kung nasaan ang Tagaytay. Pero hindi lang natin sila lalabanan sa korte. Gusto kong makita ni Doña Carmen kung paano guguho ang toreng ginto na itinayo niya sa ibabaw ng aking mga luha. Kung ang kahoy ay kailangang ukitin para maging obra, handa na akong maramdaman ang talim. Basta't sa huli, ako ang hahawak ng paet. Habang papalubog ang araw sa likod ng mga bundok, iniwan nito ang isang kulay kahel na langit na tila nagbabaga. Ang hangin ay nagsimulang lumamig at ang mga kuliglig ay nagsimulang magingay. Ngunit sa puso ni Marisol, isa lamang ang naririnig niyang tunog. Ang tunog ng kanyang sariling pangako na muling mabuo ang kanyang pamilya. Anuman ang maging katumbas na halaga. Paano nga ba magsisimula ang isang babaeng walang dalalaban sa isang pamilyang may hawak sa lahat? At sapat ba ang pag-ibig ng isang ina upang tapatan ang katusuhan ng isang halimaw? Hindi ka lang asawa na tinalikuran, Marisol. Pareho tayong bilanggo sa laro ng matandang iyon at ang kaisa-isang susi ay nasa kamay niya. Ang mga salitang ito mula kay Victoria ay tila isang malamig na hangin dumaan sa pagitan nila sa loob ng isang maliit at madilim na simbahan sa labas ng Tagaytay. Dito, sa gitna ng amoy ng natutunaw na kandila at luma na kahoy ng mga pews, naganap ang pagkikitang walang sinuman ang mag-aakala. Nakaupo sila sa pinakahuling hilera, kapwa nakatalukbong ng panyulitong itim upang itago ang kanilang mga mukha mula sa mapanuring mata ng mundo. Para kay Marisol, ang bawat segundo na katabi ang babaeng sumira sa kanyang tahanan ay isang pagsubok sa kanyang pagkatao. Ang kanyang mga palad ay nanginginig sa ilalim ng kanyang suot na jacket at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala na baka ito ay isang bitag. Tumingin si Marisol kay Victoria. Wala na ang mapanuyang ngiti nito noong agahan sa mansyon. Ang mga mata ni Victoria ay malalim, nababalot ng itim na bilog at puno ng isang uri ng takot na tila laging may humahabol sa kanya. Nakita ni Marisol ang paraan ng paghawak ni Victoria sa kanyang rosaryo. Mahigpit, tila ba yon na lamang ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya sa lupa. Bakit mo ako gustong makita, Victoria? Ang pabulong na tanong ni Marisol sa wikang Taglish. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pag-iingat. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo, expect mo ba na maniniwala ako sa kahit anong sasabihin mo? Bumuntong hininga si Victoria. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang bumagsak. I know, I'm the villain in your story, Marisol. And I deserved your hate. Pero kailangan mong malaman na si Doña Carmen, she's not just protecting Tony. She's holding my son hostage. Sabi niya, kung hindi ako makikipagtulungan sa kanya para paalisin ka, gagamitin niya ang lahat ng koneksyon niya para ipakita na isa akong pabayang ina. She threatened to take Gabriel away from me forever. At alam mo kung gaano siya katuso? Naramdaman ni Marisol ang isang matinding pait na gumapang sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Victoria ay tila isang piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo. Ang kanyang biyenan ay hindi lamang isang mapang-aping matanda. Ito ay isang halimaw na handang gamitin ang pagmamahal ng isang ina bilang isang sandata. Ang galit ni Marisol na dati ay nakatutok lamang kay Victoria ay dahan-dahang lumipat at naging isang malalim na pakikidama sa babaeng nasa kanyang tabi. Kapwa sila mga ina at kapwa sila pinaglaruan ng iisang kamay. Sabi niya, if I play my cards right, Gabriel will have everything.
Ang pagpapatuloy ni Victoria habang ang mga luha ay nagsisimulang pumatak sa kanyang mga pisingi. But the truth is, we are just toys to her. Once na wala ka na sa picture at nakuha na niya ang gusto niya kay Tony, she will dispose of me too. Natatakot ako para sa anak ko, Marisol. In the mansion, I feel like I'm breathing poison every day. Hinawakan ni Marisol ang sandalan ng upuan sa harap nila. Ang kanyang mga kuko ay dahan-dahang bumaon sa kahoy. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Isang alyansang nabuo mula sa abo ng kanilang pagkawasak. Bakit ka nagkukwento sa akin na yon? Anong plano mo? Tumingin si Victoria ng diretso sa mga mata ni Marisol. Kailangan nating magtulungan. Alam ko kung nasaan ang mga lihim na dokumento ni Doña Carmen. I know how she manipulated the business funds to keep Tony on a leash. If you can get me and Gabriel out of here safely, I will give you everything you need to bring her down. I will testify against her. Ang katahimikan sa loob ng simbahan ay naging kasing bigat ng isang libingan. Ang tanging naririnig ni Marisol ay ang mahinang pag-aspas ng mga pakpak ng ibon sa itaas ng kisame. Isang tunog na tila hudyat ng isang napipintong pagbabago. Ang pagtitiwala sa isang kaaway ay isang sugal, ngunit ang pag-iisa sa gitna ng digmaan ay isang tiyak na pagkatalo. Gagawin ko, Victoria! Ang mahinahong sabi ni Marisol. Ang boses ay puno ng isang bagong kapangyarihan. Hindi para sa iyo, kundi para sa aking mga anak at sa anak mo. Hindi natin hahayaan na ang isang babaeng tulad ni Doña Carmen ang magdikta kung sino ang dapat nating maging bilang mga ina. Dahan-dahang inabot ni Victoria ang kamay ni Marisol. Ang pagdampi ng kanilang mga balat ay tila isang selyo ng isang lihim na kasunduan. Sa sandaling yun, ang puot ay dahan-dahang natunaw at napalitan ng isang malamig at matalim na layunin. Ngunit sa gitna ng kanilang pagpaplano, isang mahinang tunog ng mga yabag ng sapatos sa sahig ng simbahan ang nagpatigil sa kanilang pag-uusap. Mula sa anino ng malalaking haligi, isang figura ang dahan-dahang lumitaw. Ang liwanag mula sa bintana ay tumama sa isang pamilyar na mukha, si Tony. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at hindi makapaniwala sa nakikita. Doon, sa harap ng altar, ang kanyang asawa at ang kanyang lihim na nakaraan ay magkasamang nakaupo. Tila ba nagbubuo ng isang hukbong wawasak sa lahat ng kanyang kinagisnan. Marisol? Victoria? Ang pabulong na tanong ni Tony. Ang boses ay nangiinig sa pagitan ng takot at pagkalito. Anong ginagawa ninyong dalawa rito? Anong ibig sabihin nito? Napatayo si Marisol. Ang kanyang tindig ay tila isang rinang handa nang sumabak sa huling yugto ng laban. Tumingin siya kay Tony nang walang anumang bakas ng awa. Ang huling tanikala ng kanyang pag-ibig sa lalaking ito ay tila tuluyan ng naputol. Ang tanong ay hindi na kung ano ang gagawin ni Tony, kundi kung sino ang pipiliin niyang kampihan sa gabing ang lahat ng kasinungalingan ay magsisimulang magliyab. Malalampasan kaya ni Marisol at Victoria ang susunod na hakbang o ang pagpapakita ni Tony ang magiging mitsa ng kanilang ganap na pagkawasak. Ang katahimikan sa loob ng lumang simbahan ay tila naging isang buhay na nilalang na dahan-dahang sumasakal sa hininga ni Tony. Ang liwanag ng hapon na tumatagos sa mga makukulay na binta ng decolor ay nagbibigay ng isang banal ngunit nakatatakot na anyo sa dalawang babaeng nasa kanyang harapan. Doon, sa pagitan ng amoy ng insenso at ng lamig ng semento, nakita ni Tony ang kanyang nakaraan at ang kanyang kasalukuyan na magkahawak ang kamay, isang imaheng hinding-hindi niya inakalang magaganap sa kanyang buong buhay. Anong ibig sabihin nito, Marisol? Victoria? Ang pabulong na tanong ni Tony. Ang kanyang boses ay nangiinig sa pagitan ng takot at pagkalito. Bakit tayo magkasama? Niloloko niyo ba ako? Dahan-dahang tumayo si Marisol. Ang kanyang tindig ay wala na ang bakas ng pagiging sunod-sunuran.
Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagsamo at luha ay naging kasing talim na ngayon ng isang bagong hasang patalim. Hindi niya binitiwan ang kamay ni Victoria. Sa halip, mas lalo pa niya itong hinawakan ng mahigpit. Tila isang pagpapakita ng kanilang hindi matitinag na alyansa. Niloloko, Tony? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Marisol. Isang tunog na tila pagkabasad ng isang mamahaling plorera sa gitna ng katahimikan. That's a very rich word coming from you. 10 taon mong itinago ang katotohanan. 10 taon mong hinayaan ng ina mo na manipulahin ang buhay nating lahat. At ngayon, tatanungin mo kami kung niloloko ka namin? You don't get to ask that question anymore. I did it for us, Marisol. Para hindi masira ang pamilya natin. Ang pagsamo ni Tony sa wikang Taglish habang humahakbang siya palapit. Ngunit agad siyang napatigil nang makita ang pag-atras ni Victoria sa likuran ni Marisol. No, Tony. You did it for yourself. You did it dahil masyado kang mahina para harapin ang sarili mong ina. Ang matigas na sagot ni Marisol. But look at us now. Ang dalawang babaeng binalak ninyong pag-awain para manatili ang kapangyarihan ni Doña Carmen, narito na. We are done being your puppets. Ang sandaling yun ay naging hudyat ng isang malaking pagbabago. Hindi na hinintay ni Marisol ang paliwanag ni Tony. Kasama si Victoria, lumabas sila ng simbahan. Iniwan ang lalaking tila na wala na ng direksyon sa gitna ng altar. Para kay Marisol, ang pagbabalik sa mansyon ay hindi na isang pagsuko. Ito ay ang pagsisimula ng kanyang pag-angkin sa trono na sadyang sa kanya naman talaga. Pagkalipas ng ilang oras, ang mga ilaw sa labas ng mansyon ng mga De Vega ay naglalagablab. Mayroong isang maliit na pagtitipo ng mga piling kaibigan ni Doña Carmen para sa isang charity event. Ang bawat daiti ng mga baso ng kristal at ang mahinang himig ng biolin ay nagbibigay ng impresyon ng isang perpektong gabi. Si Doña Carmen, suot ang kanyang pinakamamahal na mga perlas, ay abala sa pakikipag-usap sa mga bisita. Tila ipinagmamalaki ang kanyang tagumpay sa paglilinis ng kanyang pamilya. Ngunit ang lahat ay napatigil nang bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Isang malamig na simoy ng hangin ang pumasok, kasunod ang isang figurang hindi nila inaasahang makikita. Si Marisol. Hindi na siya ang babaeng basang-basa ng ulan at nakayapak. Suot niya ang isang eleganteng itim na gown na tila isang baluti ng isang mandirigma. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mukha ay puno ng isang aura ng kapangyarihan na tila nagpapatamlay sa lahat ng mga hiyas sa loob ng silid. Ang bawat hakbang niya sa marmol na sahig ay lumilikha ng isang mabigat na tunog na tila isang babala. Marisol? Ang pabulong na tanong ni Doña Carmen. Ang kanyang muka ay biglang namutla sa kabila ng make-upal na make-up. What is the meaning of this? I told you, you are no longer welcome here. Hindi na tinag si Marisol. Naglakad siya patungo sa gitna ng bulwagan, direkta sa harap ng kanyang binan. Ang lahat ng mga bisita ay natahimik. Ang bawat isa ay tila hindi makapaniwala sa tapang na ipinapakita ng dating mahinhing manugang. Doña Carmen, I'm just here to reclaim what's mine. Ang malakas na sabi ni Marisol. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong mansyon. And don't worry, hindi ako aalis hanggat hindi ko nakukuha ang mga anak ko. At ang lahat ng mga dokumentong pilit ninyong itinago sa loob ng silidaklatan. Tumingin si Marisol sa paligid. Sa mga taong dati ay tinitingalan niya. Nungit na yon ay tila mga anino na lamang. Sa kanyang likuran, pumasok din si Victoria. Dala ang kanyang anak na si Gabriel. Ang bulungan sa loob ng silid ay naging kasing lakas ng isang paparating na bagyo. Ang imahe ng dalawang asawa ni Tony na magkasama ay tila isang sampal sa mukha ng marangyang lipunan ng Tagaytay. You are insane, Marisol! Guard! Get them out of here! Ang sigaw ni Carmen. Ang kanyang boses ay nagsisimulang pumiyok sa galit at takot. Ngunit sa halip na sumunod,
Ang mga bodyguard ay napatigil ng ilabas ni Marisol ang kanyang cellphone. Isang recording ng boses ni Carmen ang nagsimulang tumunong. Isang boses na malamig na nag-uutos kung paano manipulahin ang pondo ng kumpanya at kung paano pagbantaan ang buhay ni Victoria. Ang bawat salita ni Carmen na lumalabas sa speaker ay tila mga piraso ng kanyang sariling bitag na dahan-dahang sumasara. I am the legal wife, Carmen, at hindi mo na ako kailanman matatakot. Ang pabulong na sabi ni Marisol habang lumalapit sa tenga ng kanyang biyenan. The queen is back, and this time, I'm the one who will dictate the rules of this house. Naiwan si Doña Carmen na nanginginig sa gitna ng kanyang sariling party, habang ang mga mata ng lahat ng kanyang mga kaibigan ay puno na ng panghuhusga. Ang gabi na dapat ay kanyang tagumpay ay naging simula ng kanyang ganap na pagbagsak. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, nakita ni Marisol si Tony sa dulo ng hagdanan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at pagsisisi. Mapapapatawad pa kaya ni Marisol ang lalaking ito? O ang kanyang pagbabalik ay ang huli ring kabanata ng kanilang pag-iibigan? Ang bawat bulong ng mga panauhin sa loob ng marangyang bulwagan ay tila mga bubuyog na dahan-dahang pumapalibot kay Doña Carmen. Ang maskara ng kapangyarihan na suot ng matanda sa loob ng maraming dekada ay tila dahan-dahang natutunaw, katulad ng mga kandilang nauubos na ang mitsa. Sa gitna ng tensyon, dahan-dahang bumaba si Tony mula sa malawak na hagdanan. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Bawat daiti ng kanyang sapato sa marmol ay tila isang tunog ng pagguho ng kanyang sariling mundo. Tony, anak! Huwag kang makinig sa kanya! Sinisiraan niya lang ako! Ang nangiinig na sigaw ni Doña Carmen. Ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang kanyang anak. Ngunit sa pagkakataong ito, tumigil si Tony sa gitna ng hagdanan. Hindi siya tumingin sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Marisol. Sa babaeng sa loob ng 10 taon ay kanyang binalewala. Ngunit ngayon ay nakatayo sa kanyang harapan na may taglay na ningning na hindi kayang tapatan ng kahit anong alahas. Naglakad si Marisol patungo sa paanan ng hagdanan at inabot ang isang makapal na asul na folder. Basahin mo ito, Tony. Ang mahinahong sabi ni Marisol. Ang boses ay wala ng galit, kundi isang uri ng malalim na pagkapoot na hinaluan ng awa. Hindi lang ang katapatan mo ang ninakaw ng ina mo. Pati ang dangal at kinabukasan na iniwan sa iyo ng iyong ama, kinuha niya rin. Nanginginig ang mga kamay ni Tony habang binubuksan ang folder. Ang mga dokumento sa loob ay naglalaman ng mga lihim na transaksyon sa bangko, mga pirma ni Doña Carmen na naglilipat ng pondo mula sa trust fund ni Tony patungo sa mga dummy accounts sa ibang bansa. Sa loob ng maraming taon, sadyang pinaliit ni Carmen ang kita ng mga negosyo ni Tony upang manatili itong umaasa sa kanya, upang manatiling nakatali ang leeg nito sa ilalim ng kanyang mga daliri. Ang bawat pahina na binubuklat ni Tony ay tila isang sampal ng katotohanan. Ang imahe ng kanyang ina bilang isang mapagmahal na tagapagtanggol ng pamilya ay tuluyang naglaho. Sa harap niya ay isang babaeng ginamit ang sariling anak bilang isang kasangkapan upang mapanatili ang kanyang trono. Ang bawat hininga ni Tony ay naging kasing bigat ng 1,000 toneladang bakal. Mom, how could you? Ang pabulong na tanong ni Tony sa wikang Taglish. Ang boses ay basag at puno nang hindi makapaniwalang sakit. Lahat ng sakripisyo ko, lahat ng pagsunod ko sa iyo dahil akala ko ay para ito sa kabutihan ko. Pero niloloko mo rin pala ako? Ginawa ko yon para hindi ka maging bulagsak. Para manatili ang yaman sa pamilya. Ang depensa ni Carmen. Ang kanyang boses ay nagsisimulang pumiyok habang ang mga bisita ay dahan-dahang umaatras. Tila ayaw madamay sa apoy ng katotohanan. Si Marisol, siya ang may kasalanan nito. She poisoned your mind. Hinarap ni Tony ang kanyang ina at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi siya yumuko. Ang panghinginig ng kanyang mga balikat ay unti-unting napalitan ng isang matigas na paninindigan.
Ang tanikala ng tungkulin at ang utang na loob na sadyang ginawang lason ni Carmen ay tila dahan-dahang napuputol. No, Mom. You did it to keep me small. You did it dahil natatakot kang mawalan ng kontrol. Ang matigas na sabi ni Tony. Tumingin siya kay Marisol at sa kanyang mga mata ay makikita ang isang sulyap ng lalaking minahal ni Marisol 10 taon na ang nakalilipas. Ang lalaking may pangarap bago ito kinain ng sistema ng kanyang ina. Marisol, I was a coward. Hinayaan kong saktan ka niya. Hinayaan kong manipulahin niya tayo dahil akala ko ay iyon ang tama. Naglakad si Tony pababa ng hagdanan at tumayo sa tabi ni Marisol. Ang pagdampi ng kanyang balikat sa balikat ng kanyang asawa ay tila isang tahimik na panunumpa. Tumingin siya kay Carmen nang may pinal na desisyon. Aalis ako sa kumpanya, Ma'am. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pirang gusto mo. I'll renounce my inheritance. But you will never, ever hold me or my family again. Ang deklarasyon ni Tony. And don't you dare touch Marisol or Victoria ever again. Dahil sa oras na gawin mo yon, sisiguraduhin kong sa bilangguan ka na hihinga ng huling beses. Ang katahimikan sa bulwagan ay naging kasing lamig ng yelo. Si Doña Carmen ay napaupo sa isang silya. Ang kanyang muka ay tila isang tuyong dahon na handa ng madurog. Ang lahat ng kanyang binalak, ang bawat bitag na kanyang inilaan ay nauwi sa kanyang sariling pagkabilanggo sa loob ng isang mansyong wala ng kalaman-laman kundi mga alaala ng kanyang kasamaan. Dahan-dahang hinawakan ni Tony ang kamay ni Marisol. Ang init ng kanyang palad ay tila isang paghingi ng tawad na higit pa sa anumang salita. Ngunit si Marisol ay nanatiling nakatingin sa malayo. Ang kanyang puso ay nagsisimula ng humilom, ngunit ang sugat ay nananatiling malalim. Tumingin siya kay Tony at sa gitna ng tagumpay na ito, isang masakit na tanong ang nananatili sa kanyang isipan. Sapat ba ang pagtalikod sa yaman at kapangyarihan upang mabura ang 10 taon ng panlilinlang? Maibabalik ba ng isang desisyon ang tiwalang dinurog ng paulit-ulit na pagsisinungaling? Habang dahan-dahang nililisan ni Marisol at Tony ang bulwagan, bit-bit ang mga anak nila na kanina pa nakamasin sa itaas. Ang gabi ay tila nagbibigay ng isang bagong simula. Ngunit sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang panibagong pagsubok ang naghihintay. Ang pagsubok kung paano muling buiin ang isang pag-ibig na nagmula sa mga abo. Ang bawat kislap ng mga diamante sa ilalim ng dambuhalang mga chandelier sa ballroom ng Tagaytay Grand Hotel ay tila mga mapanuyang mata na nakamasid sa bawat galaw ng mga panauhin. Ang amoy ng mamahaling alak at ang halimuyak ng mga imported na bulaklak ay sapat na upang malunod ang sinumang hindi sanay sa ganitong uri ng rangya. Ito ang gabi ng charity gala ni Doña Carmen, ang rurok ng kanyang kapangyarihan sa lipunan, kung saan balak niyang ipakilala si Gabriel bilang opisyal na tagapagmana ng pamilya De Vega, habang dahan-dahang binubura ang alaala ni Marisol sa isipan ng lahat. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Doña Carmen, suot ang isang kulay gintong gown na tila isang baluti ng isang reynang walang balak pumaba sa trono. Hawak niya ang mikroponyo at ang bawat salita niya sa wikang Taglish ay puno ng pekeng kabaitan na tila asukal na nakabalot sa lason. Good evening, everyone. Tonight is not just about charity, but about family. As we all know, life is full of surprises, and I am proud to introduce the newest addition to our lineage, the future of the De Vega Empire, my grandson, Gabriel. Ang malakas na pahayag ng matanda, habang ang mga palakpakan ng mga panauhin ay tila isang nakabibinging alon na humahampas sa pader. Ngunit bago pa man makahakbang si Gabriel patungo sa entablado, ang malalaking pinto ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa gitna ng silid at isang katahimikan na kasing lalim ng isang libingan
ang biglang bumalot sa buong paligid. Ang bawat sulyap ay napunta sa pintuan kung saan nakatayo ang dalawang babaeng hindi inaasahang makikita ng sinuman na magkasama. Si Marisol, sa kanyang simpleng itim na gown na nagpapakita ng isang uri ng dangal na hindi kayang bilhin ng pera, at si Victoria, na nakasuot ng isang disenteng damit at hawak ang kamay ng kanyang anak. Ang kanilang pagsasama ay tila isang sampal sa mukha ng marangyang lipunang naroroon. Ang bawat hakbang nila sa pulang carpet ay lumilikha na isang mabigat na tunog na tila hudyat ng isang paparating na paghatol. Marisol, what is the meaning of this insolence? Ang sigaw ni Doña Carmen mula sa entablado. Ang boses ay nagsisimulang manginig sa galit. Guard! Ilabas ang mga babaeng ito. Sinisira nila ang event! Hindi na tinag si Marisol. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa marating niya ang paanan ng entablado. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ng kanyang binan, isang titig na puno ng lakas na nanggaling sa kailaliman ng kanyang mga sugat. Hindi kami aalis, Carmen, dahil ang gabing ito ay hindi tungkol sa charity, kundi tungkol sa katotohanan. Ang matigas na sabi ni Marisol. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom nang hindi na kailangan ng mikropono. Isang bahagyang pagpindot sa screen ng kanyang cellphone ang ginawa ni Marisol. At sa isang sandali, ang boses ni Doña Carmen ay narinig sa buong sound system ng hotel. Isang recording na hindi kailanman inakalang lalabas sa publiko. Gawin mo ang lahat para paalisin si Marisol. Gamitin mo ang bata. Takutin mo siya. Sabihin mo na mawawala sa kanya ang mga anak niya dahil wala siyang kapangyarihan. Pipirma si Victoria sa kontrata at sisiguraduhin nating magmumuhang baliw si Marisol sa harap ng korte. Ang pera ng mga De Vega ang magdidikta ng katotohanan. Ang boses ni Carmen na lumabas sa mga speaker ay tila isang malupit na hanging dumaan sa silid, nagpapatamlay sa lahat ng mga ngiti at nagpapatahimik sa bawat bulungan. Ang mga panauhin ay nagkatinginan. Ang bawat isa ay tila diring-diri sa narinig. Ang imahe ng matanda bilang isang kagalang-galang na pilantropo ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin na tinangay ng dagat. Napaupo si Doña Carmen sa kanyang upuan sa entablado. Ang kanyang mukha ay naging kasing maputla ng isang bangkay. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang kanyang baso ng tubig. Ngunit ang baso ay nadulas mula sa kanyang mga daliri at lumapag sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak ng kristal sa matigas na sahig ay tila ang huling hudyat ng kanyang ganap na pagbagsak. This is who you are, Carmen. Isang matandang mapang-abuso na gumagamit ng sariling pamilya para sa sariling interes. Ang sabi ni Marisol habang dahan-dahang umaakyat sa entablado. Ang mansyon na itinayo mo sa ibabaw ng aming mga luha ay wala ng kalaman-laman ngayon. Dahil ang mga taong mahal mo, kung marunong ka man talagang magmahal, ay iniwan ka na. Tumingin si Marisol sa dulo ng ballroom kung saan nakatayo si Tony. Ang kanyang asawa ay naroon, ang mga mata ay puno ng pagsisisi at paghanga sa kanyang asawa. Hindi na lumapit si Tony sa kanyang ina. Nanatili siyang nakatayo sa tabi ni na Elena at ng mga pulis na kanina pa nakamasid sa labas. Ang gabi na dapat ay tagumpay ni Carmen ay naging kanyang pinakamalaking kahihiyan. Ang lipunan na dati ay sumasamba sa kanya ay ngayon ay tila nanliliit sa kanyang pagkatao. Ngunit sa kabila ng tagumpay na ito, naramdaman ni Marisol ang isang matinding pagod sa kanyang dibdib. Ang paghihiganti ay hindi kailanman nagbigay ng tunay na katahimikan, tanging ang paglaya lamang. Lumapit si Tony kay Marisol sa gitna ng ballroom, habang ang mga flash ng kamera ay patuloy na kumikislap sa kanilang paligid. Hinawakan ni Tony ang kamay ni Marisol. Ang init ng kanyang balat ay tila isang tahimik na paghingi ng isang bagong pagkakataon. Tumingin si Marisol sa asawa at pagkatapos ay sa kanyang mga anak na dahan-dahang dinala ni Elena palapit sa kanila. Marisol,
Tapos na ang laban. Let's go home. Ang pabulong na sabi ni Tony, ang boses ay puno ng emosyon. Ngunit habang papalabas sila ng ballroom, iniwan ang isang wasak na Doña Carmen. Isang tanong ang nananatili sa puso ni Marisol. Ang tahanan ba na babalikan nila ay ang dating paraisong puno ng mga lihim o sapat na ang kanilang nahanap na katotohanan upang magsimula ng isang bagong buhay na malaya mula sa anino ng kahapon? At handa na nga ba ang kanyang puso na magpatawad ng tuluyan? Ang bawat tunog ng pangpiyit ng pintuan ng mansyon ay tila isang malakas na hudyat ng pagtatapos ng isang madilim na kabanata. Ang katahimikan sa loob ng silid ni Doña Carmen ay kasing kapal ng usok, puno ng amoy ng luma at tuyong mga papel na ngayon ay sinusuri ng mga awtoridad. Doon, sa gitna ng kanyang dating kaharian, ang matanda ay nakaupo sa kanyang silyang ginto. Ngunit wala na ang kanyang korona. Ang bawat sulyap niya sa mga pulis at abogado ay puno ng panghihina, tila isang luntiang dahon na biglang natuyo at handa ng madurog sa isang ihip lamang ng hangin. Napanood ni Marisol mula sa pasilyo ang paglabas ng mga dokumentong nagpapatunay sa mga ilegal na transaksyon ng kanyang biyenan. Walang kahit anong ingay ng pagdiriwang sa kanyang puso, tanging isang malalim na paghinga ng kaluwagan. Ang toreng ginto na itinayo ni Carmen sa ibabaw ng mga lihim at manipulasyon ay dahan-dahang gumuho. Hindi dahil sa dahas, kundi dahil sa bigat ng sarili nitong makasinungalingan. Sa ibaba ng hagdanan, naghihintay si Victoria. Dala niya ang kanyang maliit na maleta at ang kamay ng kanyang anak na si Gabriel. Ang kanilang mga mukha ay wala na ang bakas ng takot na dati ay bumabalot sa kanila. Lumapit si Marisol sa kanila. Ang kanyang mga hakbang ay banayad at puno ng kapayapaan. Nakahanda na ang lahat, Victoria. Ang mahinahong sabi ni Marisol sa wikang Taglish. The tickets, the new place in the province, everything is settled. You and Gabriel can start fresh now, malayo sa lason ng pamilyang ito. Nagsimulang mangilid ang luha sa mga mata ni Victoria. Humakbang siya palapit at dahan-dahang hinawakan ang mga kamay ni Marisol. Ang init ng kanilang mga palad ay tila isang tahimik na pagkilala sa isa't isa, hindi bilang magkaagaw, kundi bilang dalawang babaeng kapwa na hanap ang kanilang kalayaan. Hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan, Marisol. Ang pabulong na sagot ni Victoria. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pasasalamat. After everything I did to you, after all the pain I caused, you still chose to help us. You're a better woman than I will ever be. Umiling ng bahagya si Marisol. Ang isang maliit na ngiti ay sumilay sa kanyang mga labi. Ginagawa ko ito para sa mga bata, Victoria. At para sa ating dalawa. We were both victims of the same person. Let's just make sure Gabriel grows up to be a better man than his father was. Nang lumakad sina Victoria at Gabriel, palabas ng malaking pinto ng mansyon, ang sikat ng araw sa labas ay tila isang pagbabasbas. Pinanood ni Marisol ang kanilang pag-alis hanggang sa maging maliliit na anino na lamang sila sa malayo. Sa sandaling yon, naramdaman niya ang isang kamay na dahan-dahang dumampi sa kanyang balikat. Si Tony. Hindi na ito ang Tony na mayabang at nakadepende sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng puyat at ang kanyang tindig ay tila pagod na pagod. Lumapit siya kay Marisol, ngunit nanatili siyang may isang dipang distansya, tila natatakot na baka ang kanyang presensya ay magdulot muli ng dusa. Marisol, I've officially signed the papers to renounce my position in the company. Ang pabulong na sabi ni Tony. Ang boses ay puno ng katapatan. Ibinigay ko na ang lahat ng assets kay Elena para ilagay sa trust fund ng ating mga anak at ni Gabriel. I want to start over, Marisol. Kahit bilang isang simpleng tao lang. Kahit kailanganin kong magtrabaho mula sa simula. Tumingin si Marisol sa kanyang asawa. Nakita niya ang bawat linya ng pagsisisi sa mukha nito. Ang galit na dati ay naglalagablab sa kanyang dibdib ay tila dahan-dahang naging abo
At mula sa abong iyon ay may sumibol na isang uri ng pagtanggap. Ngunit ang sugat na 10 taon na binuo ay hindi basta-basta maghihilom sa loob ng isang gabi. Hindi sapat ang mga papeles, Tony. Ang matikas na sabi ni Marisol. Ang kanyang tinig ay malamig ngunit may bahid ng pag-asa. Faith and trust are not built on signatures. Kailangan nating matutong mabuhay nang wala ang anino ng iyong ina. Kailangan mong patunayan sa akin at higit sa lahat sa iyong sarili na kaya mong maging isang ama na ipagmamalaki ng ating mga anak. Dahan-dahang lumapit si Tony at kinuha ang kamay ni Marisol. Ang pagdampi ng kanilang mga balat ay hindi na nagdulot ng panginginig ng galit, kundi isang mahabang buntong hininga ng pagkapagod at pagnanais na muling mabuo. Ang katahimikan sa pagitan nila ay naging kasing lalim ng dagat, puno ng mga hindi masabing pangako. Sa dulo ng pasilyo, nakita nila ang kanilang mga anak sina Sofia at Nathan na nakamasid sa kanila. Ang mga bata ay dahan-dahang lumapit at yumakap sa kanilang mga binti. Sa sandaling iyon, ang mansyon na dati ay tila isang malamig na katedral ay muling nakaramdam ng init ng tunay na pamilya. Habang ang mga huling anino ng hapon ay humahaba sa sahig, naiwan silang 4 na magkakasama. Ang gabi ay dumarating, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito nakatatakot. Ngunit sa likod ng bawat ngiti at yakap, isang tanong ang nananatili sa puso ni Marisol habang nakatingin siya sa madilim na silid ni Doña Carmen sa itaas. Ang pagpapatawad ba ay ang huling hakbang ng paghilom? O ito ay isang panibagong simula ng isang mahaba at mahirap na paglalakbay na baka muli silang iligaw? Sa ilalim ng malawak na langit ng probinsya, kung saan ang mga bituin ay tila mga bubog ng kristal na isinaboy sa isang itim na telang pelbet, ang katahimikan ay hindi na nakabibingi. Sa halip, ito ay tila isang malambot na kumot na bumabalot sa maliit na bahay na itinayo ni Marisol at Tony sa lupain ni Lolo Ben. Ang amoy ng basang damo at ang halimuyak ng namumulaklak na dama de noche ay humahalo sa bango ng sinaing na kanin na dahan-dahang lumalabas mula sa kusina. Wala na ang marangyang mansyon sa Tagaytay. Wala na ang mga katulong na laging nakamasid. At wala na ang anino ng isang reynang mapang-abuso. Pinanood ni Marisol si Tony mula sa bintana. Ang asawa niya ay abala sa pag-aayos ng sirang kawayan sa bakod. Ang bawat galaw nito ay puno ng konsentrasyon. Ang mga kamay ni Tony, na dati ay puro papel at pluma lamang ang hawak, ay mayroon na ngayong mga kalyo at bahid ng lupa. Nakita ni Marisol ang paraan ng pagpahid ni Tony ng pawis sa kanyang noo, gamit ang braso. Isang simpleng galaw na nagpapakita ng isang lalaking natutong yakapin ang tunay na buhay. Ang pagbabagong ito sa kanyang asawa ay hindi naganap sa isang iglap. Ito ay bunga ng maraming gabi ng pag-uusap, ng mga luha, at ng pagtanggap sa kanilang mga pagkakamali. Tony, handa na ang hapunan. Ang mahinahong tawag ni Marisol. Ang kanyang boses ay wala na ang panginginig ng pait, kundi isang himig ng kapayapaan na tila isang daloy ng malinaw na sapa. Pumasok si Tony sa loob. Ang bawat daitin ng kanyang mga paa sa sahig na kawayan ay lumilihan ng isang pamilyar at panatag na tunog. Lumapit siya kay Marisol at dahan-dahang hinawakan ang kanyang mga kamay. Ang init ng palad ni Tony ay tila isang tahimik na panalangin na nagpapatunay na narito siya at hindi na siya muling aalis sa tabi ng kanyang asawa. I never knew life could be this quiet, yet so full. Ang pabulong na sabi ni Tony sa wikang Taglish habang tinitingnan ang kanyang asawa ng may malalim na paghanga. Marisol, thank you for giving me another chance. Thank you for not giving up on us, kahit na ako mismo ay sumuko na sa sarili ko. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marisol. Inayos niya ang gulugulong buhok ni Tony. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang dumampi sa balat ng asawa na tila isang haplos ng pagpapatawad. Ang paghilom ay hindi isang destinasyon, Tony. It's a journey we take every day. Dito sa probinsya,
kasama si tatay at ang mga bata, nahanap ko ang sarili ko. At nahanap din kita. Naglakad silang dalawa patungo sa maliit na hapagkainan sa labas ng bahay, sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sina Sofia at Nathan ay masayang kumakain. Ang kanilang mga tawa ay tila mga kampanang nagbibigay ng buhay sa gabi. Sa gitna ng mesa ay ang paboritong adobo ni Marisol, isang pagkaing simbolo ng kanilang pagsisimula. Ang bawat subo, ang bawat tinginan, at ang bawat salitang ipinagpapalit nila ay tila mga hibla ng sinulid na muling nagbubuo sa isang wasak na tela. Maaga pa noong araw na iyon, dinalaw nila ang puntod ng ina ni Marisol. Doon, sa gitna ng katahimikan ng sementeryo, ay tuluyan ng pinalayan ni Marisol ang kanyang galit kay Doña Carmen. Napagtanto niya na ang pagpapanatili ng pot ay tila pag-inom ng lason at pag-asang ang kaaway ang mamatay. Ngayon, ang tanging nararamdaman niya para sa kanyang binan ay isang malalim na awa. Awa para sa isang babaeng may lahat ng yaman sa mundo, ngunit namumuhay sa isang mansyong wala ng kalaman-laman, kundi ang kanyang sariling multo. "Mommy, look! Isang shooting star!" Ang sigaw ni Nathan habang itinuturo ang langit. Tumingala sina Marisol at Tony. Isang guhit ng liwanag ang dumaan sa itim na kalawakan. Tila isang hudyat ng isang napakagandang bukas. Hinigpitan ni Tony ang pagkakahawak sa kamay ni Marisol. At sa sandaling iyon, ang lamig ng hangin ay hindi na nagdulot ng panginginig, kundi ng isang pakiramdam ng ganap na kaligtasan. "Anong hiniling mo, Marisol?" Ang pabulong na tanong ni Tony. Ang kanyang hininga ay mainit sa tenga ng kanyang asawa. "Wala na, Tony," ang sagot ni Marisol habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. "Dahil ang lahat ng kailangan ko para maging masaya, narito na sa harap ko. Ang katotohanan, ang ating mga anak, at ang pagmamahal na dumaan sa apoy, ngunit nananatiling buhay." Ang gabi ay dahan-dahang lumalim at ang mga ilaw sa loob ng kanilang dampa ay unti-unting namatay, iniwan silang apat sa ilalim ng proteksyon ng kalikasan. Ngunit sa kailaliman ng puso ni Marisol, isang panibagong liwanag ang nananatiling naglalagablab. Ang pag-ibig ba ay sapat na upang mabura ang lahat ng pait ng kahapon? O ang bawat bagong umaga ay isa ring paalaala na ang pinakamagandang obra ay ang buhay na sadyang inukit mula sa matatalim na pagsubok? Sa huling sulyap ni Marisol sa mga bituin, alam niyang anuman ang dalhin ng bukas, handa na siyang harapin ito ng may ngiti at pananalig. Ang bawat sikat ng araw na sumisilip sa pagitan ng mga dahon ng mangga sa bakuran ni Lolo Ben ay tila isang banayad na haplos ng tadhana na nagpapahayag ng isang bagong simula. Lumipas ang 2 taon mula nang gumuho ang toring ginto ng mga De Vega at sa bawat araw na nagdaan, ang bawat sugat sa puso ni Marisol ay dahan-dahang natatakpan ng mga bagong alaala. Mga alaalang hindi na binuo mula sa mga lihim, kundi mula sa payak at tapat na katotohanan. Ang bango ng sariwang kape at ang amoy ng bagong tabas na kahoy mula sa talyer ni Lolo Ben ay naging pamilyar na himig ng kapayapaan sa kanyang buhay. Nakaupo si Marisol sa beranda, pinapanood ang kanyang mga anak na sina Sofia at Nathan na masayang tumatakbo sa damuhan, hinahabol ang isang makulay na saranggola na sadyang ginawa para sa kanila ni Tony. Wala na ang takot sa mga mata ng mga bata, wala na ang kalituhan. Ang kanilang mga tawa ay tila mga kristal na tunog na bumabasag sa anumang bakas ng nakaraan. Sa tabi ni Marisol, isang sobre ang nakapatong sa mesa. Isang sulat mula kay Victoria na nasa ibang bansa na ngayon. Ibinalita nito na si Gabriel ay isang mahusay na estudyante at masaya sila sa kanilang bagong buhay, malayo sa anino ng pamilyang De Vega. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marisol. Ang pagpapatawad ay hindi isang biglaang desisyon, kundi isang dahan-dahang pagpapakawala sa bigat na matagal niyang dinala. Lumapit si Tony, dala ang 2 tasa ng mainit na tsaa. Ang kanyang mga kamay ay may mga bahid na ng pagtatrabaho.
Ngunit ang kanyang mga mata ay may taglay na kislap ng isang lalaking na hanap ang kanyang tunay na halaga. Hindi na siya ang anino ng kanyang ina. Siya na ngayon ang haligi ng kanilang maliit ngunit matatag na tahanan. Dahan-dahang inilapag ni Tony ang tasa at tumabi kay Marisol. Ang kanyang balikat ay dumaiti sa balikat ng kanyang asawa. Isang simpleng ugnayan na nagpapadama ng isang lalim ng pag-ibig na dumaan sa apoy at lason, ngunit nananatiling buhay. Nabalitaan ko, Marisol. Ang pabulong na sabi ni Tony, ang boses ay puno ng pagninilay. Si Mami, mag-isa pa rin siya sa mansyon. Ayaw niyang lumabas at lahat ng dati niyang kaibigan ay tinalikuran na siya. The mansion is silent now. Tila isang malaking libingan ng mga nakaraang pagkakamali. Huminga ng malalim si Marisol. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa malawak na palayan sa kanilang harap. Wala na siyang nararamdamang galit para kay Doña Carmen. Ang pot ay napalitan na ng isang malalim na awa. Napagtanto niya na ang pinakamalupit na parusa para sa isang taong mapang-abuso ay hindi ang bilangguan, kundi ang ganap na pag-iisa sa gitna ng lahat ng kanyang yaman. Ang bawat ginto at perlas ni Carmen ay walang silbi kung wala namang kahit isang taong handang humawak sa kanyang kamay ng may tunay na pagmamahal. Ang buhay ay tila isang piraso ng matigas na kahoy, Tony. Ang mahinahong sagot ni Marisol. Ang boses ay may himig ng karunumang nakuha mula sa kanyang ama. Minsan, kailangan nating tagain at ukitin ang mga bahaging bulok na upang mailabas ang tunay na kagandahan. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya, kundi para sa atin, upang makahinga tayo ng malaya. Dahan-dahang hinawakan ni Tony ang kamay ni Marisol, ang kanilang mga daliri ay nag-intertwine ng mahigpit. Ang init ng palad ni Tony ay tila isang pangako na kahit anong bagyo pa ang dumating, hinding-hindi na nila hahayaang muling masira ang kanilang pundasyon. Ang kanilang pag-iibigan ay hindi na isang pangarap na nakasulat sa tubig, kundi isang katotohanang inukit sa bato. Habang papalubog ang araw, nagbibigay ng isang kulay gintong liwanag sa buong paligid, ang bawat huni ng mga kuliglig at ang mahinang pag-aspas ng hangin sa mga puno ay tila isang orkestra ng pasasalamat. Nahanap ni Marisol ang kanyang ganap na kapayapaan sa gitna ng pagiging payak. Natutunan niya na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng mansyon o sa dami ng alahas, kundi sa katapatan ng pusong handang magbago at sa bisig na handang yumakap sa gitna ng kahirapan. Ang kwento ni Marisol at Tony ay isang paalaala na ang bawat sugat ay may kasamang aral at ang bawat pagluha ay may kasunod na paghilom. Sa huling sulyap ni Marisol sa kanyang pamilya, naramdaman niya ang isang ganap na kagalakan. Isang kagalakang hindi na kailanman mananahaw ng sinuman. Ang kanilang obra maestra, ang kanilang buhay, ay tapos na sa pag-uukit at ngayon ay handa na itong humarap sa mundo ng may danggal, pag-asa at walang hanggang pag-ibig.